Magandang araw po mga ka-works. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na magpagbahagi for today's video. Pag-uusapan natin kung paano mag-change oil dito sa MIUI 125, kung anong langis ang dapat natin gagamitin dito, kung kailan tayo mag-change oil sa ating motor. Kailan ba tayo dapat mag-change oil dito sa ating mga motor at ilang udo ba ang dapat niyang takbuhin bago tayo mag-change oil ng ating mga motor? At unang-una, dapat nating alamin kung saan banda yung drain plug ng ating mga motor. Tulad dito sa Yamaha MIUI 125, yung drain plug niya dito sa ilalim ng kanyang tambucho. At ito yung kanyang drain plug, malapit dito sa kanyang center stand. At ang tools na gagamitin natin dyan sa pagtanggal ng ating drain plug ay box wrench or socket wrench na 12mm. At ito yung langis na gagamitin natin, Yamalube Automatic Engine Oil. At ito yung viscosity niya, 20W40. Ayan yung lapot niya. At ito meron nakalagay dito na MB, ibig sabihin pang automatic motorcycle itong langis natin. At 800 ml, ito yung volume niya or dami ng kanyang langis. Ito yung viscosity niya, 20W40. Maganda to pang long distance kasi medyo lapot ito. Hindi siya madaling malusaw kahit mainit na yung ating makina. At ito yung gear oil niya, Yamalube pa rin. Gear oil 100 ml ito. Meron nakalagay dito motorcycle gear oil. Ayan, Yamalube. Simulan na natin mag-change oil. Ilagay muna natin itong palanggana or oil pan dito sa ilalim. Tapos luwagan natin itong drain plug dito sa ilalim. 12mm yung box wrench na ginamit ko dito. Tips ko lang dyan sa mga gusto mag DIY. At kapag matigas yung tornilyo dito or drain plug, huwag nyong pilitin na gamitan ninyo ng box wrench kapag matigas. Kapag matigas, kailangan gamitan ninyo ito ng socket wrench na 12mm para hindi siya malustred o hindi mabilog yung kanyang ulo ng kanyang tornilyo, yung bolt head ng kanyang drain plug. Or baka matigas kasi baliktad yung inyong ikot. I-check nyo rin yung inyong pag-ikot dito sa drain plug bolt, baka baliktad. Imbis na paluwag, pahigpit yung ikot niyo kaya matigas. Basta tandaan nyo lang, kapag paluwag kayo, kailangan counterclockwise yung ikot ninyo. At kung pahigpit naman kayo, clockwise yung ikot ninyo kapag nag-change oil kayo. At dito sa kanyang oil gauge cap or takip dito sa kanyang butas ng lagayan ng langis, ito yung pangsukat natin dito sa dulo ng kanyang oil gauge cap. Dito natin masusukat kung nasa tama ang level pa ba yung langis natin. Kunti na lang yung langis ng kanyang motor. At ito yung kulay ng kanyang langis, oh. Medyo maitim na. At dito sa kanyang oil gauge cap, dito sa dulo, sa kabila, dito natin makikita kung gaano kadami yung langis dito sa kanyang makina. Merong nakalagay dito na sulat. Ayan, 800 cubic meter. Ayan. Hindi po yan 800 ml yung nakalagay, pero pareho lang sila ng dami. Ayan, 800 cm3 yung nakalagay dito sa itaas. At dito sa ibaba, hanggang dito yung tamang level ng kanyang langis. Mula dito hanggang dito. Ayan, yung mga marking na may group na yan, dyan natin malalaman kung nasa tamang level pa yung langis natin dito sa ating makina or tamang engine oil capacity dito sa Yamaha MIUI 125. Medyo konti na lang yung langis dito sa kanyang motor ni ma'am kasi mahigit 3,000 plus na yung udo na tinakbo ng motor ni ma'am. Kaya ito na lang yung natira na langis ng kanyang motor. At kung naibiyahe pa niya ito ng malayo, sigurado titirik itong motor ni ma'am. Masisira yung kanyang piston at saka yung kanyang bore. Magkakaroon ng gas-gas yung bore at saka yung piston at hirap nang patakbuhin yung motor dito kapag ganyan ang nangyari. At saka biglang mamamatay sa daan at saka wala ng minor, mawawala yung kanyang minor. Yan ang palatandaan na nag-overheat na ang inyong mga motor. Nagkakaroon na ng gas-gas yung kanyang piston at saka yung kanyang bore. At saka yan rin ang palatandaan na naubusan na ng langis ang inyong motor. Kaya kailangan natin mag-regular change oil ng ating mga motor para maiwasan yung pagkasira ng ating makina. Lalong-lalo na maiwasan din natin yung malaking gastos dito sa ating motor. Kailan ba yung regular change oil or
ilang udo ba dapat tayo magpalit ng ating langis dito sa ating motor? Kailangan nating magpalit ng ating langis every 1,500 kilometers yung tinakbo ng ating motor dito sa kanyang udo. At dito sa ating langis merong nakalagay dito na SL. Yan, ibig sabihin yan, pasado ito sa JASO standard, sa Japanese standard ng ating langis. Kasi alphabetical yan. Kapag A to Z, malalaman natin na mataas yung standard ng ating langis at saka pasado siya sa JASO standard motorcycle oil sa Japanese standard. Kapag merong nakalagay na SG pataas at kung SG pababa, ibig sabihin yan mababa yung standard ng ating langis. At ngayon meron na kayong idea sa pagpili ng langis. Yun lang ang tandaan ninyo. Pag nakalagay SG pataas, ibig sabihin maganda na langis yun. Or kung gusto niyo na maganda talaga yung langis na mapili niyo, yung may nakalagay na fully synthetic or synthetic oil, medyo may kamahalan lang yung synthetic oil pero maganda talaga pang long distance synthetic kasi perfect yung mga components na paggawa ng kanyang langis. Ibig sabihin magkasing laki yung atom na ng kanyang mga components at saka hindi siya magkahiwalay, dikit-dikit siya lahat, kaya hindi siya madaling malusaw. Hindi tulad ng langis na may mababang standard na madaling malusaw at saka mainit sa makina kasi yung mga components niya, yung mga atoms sa paggawa ng langis ay magkahiwalay at saka hindi magkasing laki yung mga atom sa langis na may mababang standard. At ngayon nailagay na natin yung kanyang engine oil. Dito na naman tayo sa kanyang gear oil. Shoutout pala sa may-ari na nakaupo. Ayan, si ma'am. At ngayon magpapalit po tayo ng gear oil. Unang-unang gagawin natin dito, hanapin natin yung kanyang drain plug. Ayan, nasa ilalim ng tornilyo dito sa kanyang CVT cover, yung kanyang drain plug at saka ito yung oil gauge cap. Dito tayo maglalagay mamaya ng kanyang langis or kanyang gear oil. Ang maganda dito sa MIUI 125, nasa itaas yung kanyang lagayan ng kanyang langis. Hindi tayo mahihirapan sa pag-refill ng ating langis. Ngayon tanggalin ko na itong kanyang drain plug. Pa counterclockwise yung ikot natin dito mga karoks kasi patanggal tayo. At kung pahigpit naman tayo, pa clockwise yung ikot natin. Ngayon tanggalin ko na itong kanyang tornilyo dito. Itong kanyang drain plug. Yung ginamit natin dito na pangtanggal, T-Reds na 10mm, yung sukat ng kanyang bolt head. At ngayon pag-usapan natin kung kailan tayo dapat magpalit ng gear oil dito sa ating motor. Magpapalit po tayo ng gear oil dito every 3 months or 3,000 kilometers yung takbo natin dito sa ating udo. At kung nagtataka po kayo bakit pinapalitan itong gear oil na medyo maganda pa naman yung langis or hindi pa naman siya marumi, hindi pa siya kulay itim, pinapalitan po ito dahil nagiging malapot ito kasi yung tamang viscosity dito sa ating gear oil dapat malabnaw siya. Dapat malabnaw yung gear oil dito sa ating motor kasi para madali niyang maikalat yung langis doon sa loob ng kanyang gear at saka doon sa kanyang mga bearings, madali niyang ma-distribute. At ngayon ituturo ko sa inyo kung saan makikita yung oil capacity niya dito sa kanyang gear oil. Dito siya dito siya nakasulat malapit dito sa takip ng kanyang butas ng lagayan ng gear oil. Merong nakalagay oil 100 cubic meter or 100 ml malapit dyan sa kanyang takip, sa kanyang butas. Ang maganda dito sa MIUI 125 kasi hindi tayo mahihirapan sa paglagay natin dito sa kanyang gear oil kasi nasa bandang itaas yung kanyang butas. At ngayon naibalik na natin yung kanyang drain plug. Higpitan na natin, pa clockwise yung ikot natin kasi pahigpit tayo, huwag kalimutan. Ayan, mahigpit na yung drain plug, yung tornilyo dito sa ilalim. At ngayon lalagay na natin yung langis, yung kanyang gear oil dito sa itaas. Diyan sa kulay puti na takip na yan. At ito yung gear oil. Meron nakalagay Yamaha gear 100 ml. At meron nakalagay dito automatic motorcycle gear oil. Tatanggalin ko lang itong takip dito sa itaas. At ngayon lagyan na natin ng langis. Ibuhos ko na itong kanyang gear oil dito sa kanyang butas.
Ayan, ubos na yung langis, yung gear oil. Nabuhos ko na lahat kung sakto na yung capacity dito ng kanyang gear oil. Ayan, nahigpitan ko na yung kanyang takip dito ng kanyang gear oil. At tapos na rin natin na change oil dito ng kanyang gear oil. At saka yung kanyang engine oil. At hanggang dito lang muna tayo mga ka-works. See you in the next video. Maraming salamat po sa panonood. Ride safe sa lahat. God bless. Peace. I'm out.